Refreshing RaceGate Worship. You make all things so beautiful. The bright blue sky. Alam niyo po, tayo po mga Christians, meron po tayong mga branding, di ba? So, one of those things po ay yun pong, yung kinakategorize po natin yung pong kasalanan. Meron daw minor sins at meron ding big sins. So, normally daw, yung mga minor sins, yung po yung mga, yun hindi masyado nating ina-address, no? Sa loob ng simbahan, knowingly or unknowingly, so parang pinadadaan lang po natin. No? Parang, sige lang, ganun, okay lang yan. Parang ganun siya. No? And then the other one is the big sins. So, ito po yung normally, Christians would deal with it quickly at saka unapologetically, di ba? Ganun siya, no? So, the problem po in the eyes of God, in the light of His holiness, this minor sins po, pareho din po siya. Yung minor sin tsaka yung big sins po, same lang po sa harapan po ng Panginoon. So, pero syempre, hindi ko nga din maintindihan bakit ganun po yung mga Kristiyano. Meron silang categorization, pero sa harapan naman po ng Panginoon talaga, lahat po yan ay kasalanan. So, maliit man, malaki, pareho po na dapat po nating ihingi ng tawad sa Panginoon. Dahil siguro, no, dahil nga siguro yung mga minor sins parang talamak ng ginagawa ng mga Kristiyano. Parang paulit-ulit, hindi natututo na minsan gina-justify pa natin. Di ba, no? Nagmamalaki pa tayo sa Panginoon, no? Hindi naman kasalanan yan, no? So, mga ganun po, no? So, hindi natin alam na nakaka-apekto po pala sa paglakad natin sa Diyos. At minsan nga, dinadaan pa natin sa mga tawanan, tsaka biruan. Pero sa totoo lang, nagkakamali pala tayo. So, ano ba itong pag-uusapan natin ngayon na tawag po nila? Meron pong author ako na, nakalimutan kong pangalan ng author, pero meron siyang book na ang tawag ay Respectable Sins. So, yung respectable sins, yun po yung mga minor sins. Grabe, no? Respectable. Meron pala, respeto pa ba yung kasalanan ngayon? No, so, this respectable sins, kasi nga, inaalagaan natin. Masyado nating inaalagaan at pinalalaki sa ating mga buhay itong mga minor sins. At doon nga po nakakategorize po yung slander and gossip. So, alam niyo po, yun po yung ating topic ngayon. So, ano nga ba yun? Pag-uusapan natin, ito po yung kasalanan ng paninirang puri. So, alam niyo yun, no? Defamation, paninirang puri. So, makikita niyo ngayon, no? Meron tayong mga sa Congress natin, sa Senate natin, sa mga hearing, doon ko lang naririnig yung mga words na yun, defamation. Yung gano'n. So, pero tingnan po natin ang salita ng Panginoon. Actually, it's just a short message for this morning, hopefully. So, may disclaimer na ako, no? So, yung slander po, yung paninirang puri po, it occurs when someone shares something, no, about someone else na hindi po totoo. Or pwedeng maaring may konting katotohanan, pero nagre-result po sa damage doon sa individual na yon na ikinikwento, no? O sinisira ang kanyang reputasyon, no? So, minsan din natin napapansin, magkakape lang kayo, kumakain lang kayo sa fast food, no? May mga chowking incident, yung mga ganun dati, no? So, or minsan, parang nagbibiruan lang kayo, no? Nadadaanan ng inyong mga kwentuhan, pero nagagawa pala natin. Ito po, no? So, it can happen po, minsan din po, parang kunwari holy,
sa mga prayer meeting kasi nga magsasabi ng about sa buhay ng isang tao, secret yun, confidential, na dahil nga sinabi dun sa prayer meeting na yon na ito ipag-pray natin sa kapatid natin, wala, lumaganap na. Nalaman na rin ng ibang tao. And of course, no, ang hirap po noon kapag sa loob po ng church yon nangyayari. Lalo na no, kapag may umalis sa church, bakit kaya umalis? O kaya may bago sa church, galing sa kabilang church, bakit siya nandito? So may mga ganun tayo, no, na karaniwang, no, na i-encounter natin ang karaniwang ginagawa po ng mga Christian. So meron po itong epekto, at yung pong prutas nito, yung fruit po nito, of course, it damages po yung perception ng ibang tao doon sa kinikwento natin. Tama ba? Kasi, kwento mo siya, pero hindi mo na talaga alam ang totoong buhay niya o ano talagang pinagdadaanan ng tao. Ano ba yung kanyang sitwasyon, no? Sometimes slander is obvious. Makita nyo yan. So, nadidiscern nyo ba yun? No, let's pray for discernment para nalalaman natin kung ang kinikwento sa atin ay paninirang puri sa ibang tao or maaring parang minsan parang sa surface lang, no? Yung parang or beneath the surface na hindi mo nakikita na meron palang motibo, no? Bakit niya kinikwento yun sa'yo? At minsan di natin po yun nadidetect. So akala natin hindi tayo parte nun, pero yung pala nagagawa din po natin. So yan po, nung makikita nyo yan sa araw-araw na pangmumuhay natin, whether you are in school, no, sa loob ng tahanan, sa ating pong community, no, lalabas ka lang dyan, may marites ka na dyan, na maririnig, di ba? Naikwento na, naipasa na, at hindi lang yun. Buti sana exact words, hindi nadagdagan, nabawasan, naimbentuhan ng another kwento. So, we are all writers pala. Ang galing natin. Ito mga tao. So, of course, through this, no, yung paninirang puri o the slander, it offends po, hinders po yung growth po ng friendship, ng pakikipagrelasyon, yung pagtatrust mo, pagtitiwala po sa ibang tao, at especially, lalo na sa kapatiran. Minsan tayo po ay nagiging gano'n. O tingnan natin ngayong umagang to, kung parte rin ba tayo nitong kasalanan na to. So let's read in Proverbs 6:12 to 14. Sa NLT version po, what are worthless and wicked people like? They are contrast liars, signaling their deceit with a wink of the eye, a nudge of their foot, or the wiggle of fingers. No? Their perverted hearts plot evil, and they constantly stir up trouble. So sa Tagalog naman po, sabi doon, taong walang kwenta at taong masama, kasinungalingan kanyang daladala. Ang mata ay ikikindat o kaya'y ipipikit. Ako na, kikindat dito, tsaka pipikit. Ikukumpas pa ang kamay upang ikaw ay maakit. No? Ngunit sa sarili ay may masamang iniisip. Ang lagi niyang nais ay manggulo sa paligid. Ang galing gumawa ng rhyme. Pero syempre ito po ay from the Proverbs po. No? So, minsan yung nga po, the result of yung pong slander, it devalue the person, the reputation of the person in the eyes of other people. Tama ba yon? Kapag nanira tayo ng kapwa natin, ang nangyayari niyan, napapaniwala natin yung mga tao. Just like what it says in Proverbs, they are parang professional na gossiper, meron magano, professional na slanderer. Yung gano'n ang nagiging dating nito. So, kasi sa slander, ito ay, we are sharing speculation na parang pinagtagpi-tagping storya. Yun na nga, sabi ko nga kanina, para tayong mga writers. Gumagawa tayo ng story about someone, no, para masira, ma-decline, bumaba
yung pong integridad at reputasyon ng tao na kung saan hindi na siya makabangon. Alam niyo po ba yun? Ganun po yung dulot po ng slander. So it can also result in broken relationship, in broken friendship, divided families. Tama ba? Alam ko marami po dito, po siya, biktima ng ganito po na kasalanan, no? And the fracture among a local church. Actually, wala pa ako nakausap na church na hindi dumanas ng ganito. Nakakahiya. Sabi ko nga, bakit mga Kristiyano? Kasi nga, respectable sins, minor sins. Hindi siya halata. Hindi siya obvious. Kaya madali siyang nagagawa. At more often than not, hindi siya sinisita sa loob ng church. Tama ba? No, kasi you wouldn't recognize the motive of the person doing it to you. So when you see friendships broken and families leave a church dahil sa slander, no, nakaka-discourage po siya. Tama ba? So sa kapatiran, minsan sabihin mo, ayoko na nang mag-church. Kasi lahat na lang sila ganun. Hindi mo alam kung sino pwede mong pag-sharean. Hindi mo alam kung kanino ka magtitiwala. At di mo rin alam kung lahat ng yan, nakaalam na ng buhay mo. Nakatinginan sila. Alam na yung buhay ko. So, very discouraging thing to na ma-witness natin. Especially those baby in the Lord. Those who doesn't have yung pong deep relationship pa with the Lord. So, the fruit of slander po is not sweet. Masakit po. Akala lang po nung taong naninira, siya ay nagbibigay siya ng justice. No? Minsan ganun ang feeling niya. He's just putting justice to it. No, but he didn't realize that it never glorifies God because it is deceptive. It is destructive and devious. So para po siya talagang nakakatakot yung pong kasalanan sa harap po ng Panginoon. So let's see po in Proverbs 6:16 to 19 po. So there are 6 things the Lord hates. So tingnan po natin, no? Hindi ko alam kung magkakaroon tayo ng series about this, pero inumpisan ko ng slander dahil 6 yan, baka yung 5 sa mga susunod na mga preaching po natin. So, there are 6 things the Lord hates. 7 that are detestable to Him. So, actually 7, no? Haughty eyes. Tingnan mo yung mga, pag tumingin sa'yo, para kang kinakain ng buhay. No? Para kang nasilaban na, at para ka rin pinatay. No? So, a lying tongue. Nakwento na, no? Ng hindi magandang storya. Hands that shed innocent blood. Those who kill, no? A heart that devises wicked schemes. Yung sa puso pa lang, no? Hindi mo pa nakakausap, pero yung taong to, sama na ng sa'yo. No? Pakiramdam sa'yo. Tama ba? Feet that are quick to rush into evil. No? A false witness who pours out lies. Ito po yung mga slanderer. And the person stirs up conflict in the community. So bakit nga ba ang mga Kristiyano, why we commit slander? Why many of us are doing this? So una po, dahil syempre, nasa church ka, ano pa nga ba ina-expect mo? Ina-expect mo yung kapatid mo, holy, righteous. So, ibig sabihin, nagsasabi ng totoo, di sinungaling, no? So, because we trust the source. Meron kaming joke sa office kapag kagaling sa reliable source daw. Ito yung marites nila sa office, pero lang to, hindi totoong yung parang piniplay lang nila yung pagiging marites ba ng mga tao sa loob ng opisina. So it's like an announcement. Hey guys, we have a news for today. Pero marites yun. We have a news for the day. It came from a very reliable source. Pero tatawanan na ganyan, no? Magtatawanan na ganyan. Pero sa totoo lang, marites yun.
no? And then, ano lang namin, pinagtatawanan lang namin yun. Pero actually, we don't say things about people. Ano lang yun? Pag may narinig kaming ganun, uy, may reliable source daw sila. Trusted source, no? So, hindi natin alam, we've been tricked by untrustworthy source. Trick lang yun. No? Yung sinasabi nating reliable, trick lang yon. So in some cases, it's because we've been duped by others, no? Naloloko tayo ng iba. We've been lied to about another believer by someone we thought was a trustworthy or reputable source. So ingat-ingat po kapatid, no? And because we trust the source, no, we perpetuate the life, no, slandering our brothers and sisters in Christ. Pero yun nga po, ang reminder sa atin that we should not be played by people. You should not be tricked by people. Mga kapatid, sa tagal na po nating Kristiyano, alam ko sa church na to, marami na tayo na experience sa ganyan. Bakit until now, madali pa rin tayong mauto? No? Madali pa rin tayong mauto ng mga tao, no? Saying not good things or negative things to other people. And they're trying to play us. And it's the work of the devil, no? And then doing it in order to further their own ends or yung kanila pong gustong mangyari. Kasi it is like a scheme. Sabi nga dun sa Proverbs, no? Ginagawan ka na, no? Ano ba yung scheme sa Tagalog? Na, basta pinaplanuhan ka na ng kaaway natin na sirain. Sirain ka, sirain pagkatao mo, at madiscredit ka. Pangalawa po, because of a misunderstanding. Ito yung madalas nating, siguro mahilig kayo manood ng mga telenovela, di ba? Yung bida, bakit ba hindi nga nalalaman lahat ng nangyayari? Di ba ganun din sa buhay natin? Ikaw na biktima, ikaw lagi ang huli na nakakaalam na lahat pala sila, siniraan ka na nila. Ikaw hindi mo alam. Ngingiti-ngiti ka pa sa kanila, pero lahat pala sa'yo nakaganyan na. Gumaganon na sa'yo, no? Diba? Dumadaan ka dyan. Yung reputasyon mo, para ka na nakahubad dyan, na dumadaan sa kalsada, kasi lahat pala ng kapitbahay mo, daanan mo na, ikwento ka na ng masama kang tao. And also in the church, that is also happening. So, because of a misunderstanding, so sometimes we've been misunderstood or misinterpreted, no? Another person, o minsan misinterpreted lang tayo kasi hindi naman talaga nila alam. Alam niyo, there was a time in my life na nung nandun pa kami sa dati, sa Sitio Gitna, nakwento ko na rin to kay Pastor Henry, pero hindi niya alam, lately niya lang din nalaman nung nakwento. Kasi yung may ganitong example, no? Basta hindi ko na alam kung anong year yun. Sumakay ako ng minibus. Nagkataon, nauna siyang sumakay doon sa minibus. Pero doon siya sa harapan. Ako nasa likod ng minibus. Pero magka-churchmate na kami noon. Tapos ang nangyari, dala ko yung rifle ko. Alam niyo sa C80, di ba? 4th year yata high school ako. Dala ko yung rifle ko. Tapos naka-fatigue pa ako. Di ba alam niyo yan? Ganun. So, alam nyo, sumabit yung rifle ko dun sa may pintuan ng minibus. So, ang nangyari sa akin, sumabit siya, pinilit ko siyang tanggalin doon. Pagkatanggal kong ganun, plug, ganun. Kasi talagang, ganun doon sa may semento. Tapos, ang nakakatakot doon, kasi sa harapan dati doon, sa harapan, yung kanto dati doon ng Philbag ba tawag doon na? May puno siyang naputol doon. Kamuntik yung ulo ko doon sa naputol na puno. Buti na lang, sinave pa rin ako. Yung nakadisgrasya sa aking rifle, siya pa rin nag-save sa akin yung rifle pa rin. Kasi gumanon yung ulo ko doon sa, ito yung rifle, doon tumama. So, ngayon, nakita ko ni Pastor Henry, bumaba siya kasi lahat sila, pati yung driver tumigil eh. Kasi, ganun eh, lakas kasi talaga nung impact eh. So, si Pastor Henry noon, magkasama pa lang kami sa Glad Tidings noon.
Itinayo niya akong ganon. So, bumaba siya ng bus. Tinayo niya akong ganon. Alam niyo, nagkumalat na sa sitio gitna. May boyfriend na ako. Niyayakap ako doon sa kanto. Niyayakap doon sa kanto. Kaya doon nagyayakapan sa kanto. Yun nga, dahil dun sa incident na yan. So, ganun yung story. Nakita ka lang ganun, no? Parang yun lang yung time na nakita niya. Hindi kasi syempre nakaharang yung bus. Di naman talaga nila nakita yung pagbagsak ng ganun. Nung nakita na nila, yung inaalalayan niya na ako. Kasi talagang hindi ko alam kung paano ako tatayo talaga, no? Yung lakas ng impact ng ganun. So, lahat tayo alam ko, na-experience na natin yung mga ganun. Sa mga pelikula, di ba? No? Yung mga scene na gano'n, yung gaganon, naghahalikan daw, pero sa totoo lang, magkabulungan lang pala. Yung mga gano'n, no? So, sometimes we've been misunderstood. So, sometimes we slander one another because of a misunderstanding. Yung hindi nagkaunawaan, mali yung perception, iba ang nakita, nagkaroon na ng conclusion. So, ang galing talaga natin. Scientist din pala tayo. We have already a theory. So, we hear or read something another Christian has said or done. Minsan, ito rin, no? Isa din to, alam ko, kayo ay biktima din nito. Or maaring baka kayo, ginawa nyo na rin ito, no? Yung narinig nyo lang, pero kalahati, hindi naman talaga yung buong story. Pero nung pagpasok mong ganyan, ay, pinagkukwentuhan ako, ganyan. Ay, si ganito, si ganyan. No? Pero hindi mo alam talaga. So, ikaw naman, no, meron kang pangit na puso. Hindi handa ang puso mo. Iba na yung nakarating at pinalamalita mo sa iba. So, the interpretation, it becomes worst. The interpretation ay wala ng linaw, wala ng liwanag. At ang result nga nun ay sakit doon sa tao na ikinikwento. Tama ba? Masakit ba talaga na pagkwentuhan? No? Yung i-backbite ka. Tama ba? Masakit, di ba? So, I think, no, ito yung common na nangyayari sa loob ng church at even sa mga Kristiyano. And it resulted to sin of slander. Sometimes they are unintentional, but more often times po, hindi yan mangyayari kung wala kang sa puso mo against that person. Tama ba? No? Kasi nagkakaroon ng malis. So number 3 po, because we want to. Kasi gusto mo rin maging grupo o club kayo ng mga marites. Sino dito ang member at meron card, membership card ng mga marites, no? So, because we want to, because we choose to, at gusto natin makisawsaw, makisama. All of us are guilty, di ba? All of us are guilty, no? So, a final reason siguro ay ano nga ba? Dahil gusto mo? O dahil meron ka ring hindi gusto sa mga kasama mo? Ayun lang yun eh. Kaya ikaw din, may tendency, there's a tendency of you, no, na mag-commit ng lie din, or gossip, or yun nga, manira na ng puri, no. We intentionally choose to speak evil against a brother or a sister in Christ. Chinus po natin yun. And we want to be a part of it, no? So, minsan alam niyo kung bakit. Gusto mo kasi makapuntos ka. Mas magaling ka sa iba. Gusto mo, so, gamitin ko yung word na nabasa ko, no? Bida-bida. Yun, makikihiram lang po ako dun sa nabasa ko. Sa bida-bida na word daw, no? So, to get people to pay attention to us, minsan, napapansin niyo po ba, bakit sa mga friendship,
minsan group of friends kayo, hindi nyo na-notice, may friend kayo na gusto niya yung attention sa kanya lang. And he doesn't want or she doesn't want na maging close din yung other friends sa iba pang friend. Kasi minsan may jolly person in the group na kinaaaliwan ng mga kasama, no? Tapos merong isang timid dyan na parang nasa isang tabi na hindi pinapansin kahit magkakagrupo kayo. So, tendency, or di natin alam kung minsan yung jolly person or sometimes the timid one, siya po yung pong gagawa ng paraan para mapunta sa kanya lahat po ng attention. At ang nangyayari, yung iba ng kasama dyan, pangit na yung reputation in the eyes of the person na gusto niyang kunin. O kaya, minsan, ikaw na lang mag-isa dyan kasi lahat sila sa barkada mo, no, hindi ka na pala gusto. And it happens, no, sa ating pong paligid. So, minsan gusto nila magkaroon ng pangalan. Mas magaling sila kaysa sa iba at mas makakaangat po sila kaysa iba. Kaya they choose, no, to be one of them. To be one of the slanderers. They gossip and slander because ito po talaga, ang heart po talaga ang pinaka-issue, ang pinaka-root ng pinaka-problema po natin. So, ngayong umagang to, tingnan nyo yung mga puso ninyo, yung pong mga isipan ninyo. Kung meron ba kayong hatred, no, sa tao, meron ba kayong anger o jealousy, nagsiselos ba kayo, no? O kaya, naiinggit kayo, no? Naiinggit po tayo, o meron po tayong pride, ayaw po natin magpatalo, at ayaw po nating huli-huli tayo, no? Nahuhuli tayo. Kaya gusto natin lagi inaangat yung sarili po natin. At di bali nang masaktan po natin, matapakan po natin yung ibang tao. So, it is an open door for the enemy in the life of the one na hindi po na-address yung problema. Tandaan niyo po, lagi ko sinasabi, do not give an inch to the devil because if you will give an inch to him, he will not only take your half of your hand or your hand, your arm, susunod yan, buo mo ng pagkatao. Makikita mo yan, dala-dala mo na, carry-carry mo na, at barka-barkada mo na yung demonyo. So to call slander anything other than sin, no? Sabi ko nga dati, di ba, sin is missing the mark. When you slander, you are also missing the mark. Kapatid, last time we talk about ethics, di ba? Yung ethics inside the church, you know your boundaries. You know the right and wrong. So you do not go, no, outside of your boundary. Yan lang, sarili mo lang dapat. Yung protektahan mo rin ang kapatid mo sa Panginoon. So slander is sinful and God views it as an abomination. Pag sinabi mong abomination, kasuklam-suklam. Hindi niya naman sasabihin to ng Panginoon sa Proverbs kung hindi siya nasusuklam dito. No? Bakit kailangan niya i-single out doon, kasama yun doon, sa 6 or doon sa 7 na yan, that are detestable sa Panginoon. Na siya, pinangdidirihan niya. Pag sinabi mong ganun, kasuklam-suklam na pinandidirihan ng ating Panginoon. Bakit? Why such strong hatred by God for the sin of slander? Bakit nga ba? No? Alam niyo kung bakit? Basahin po natin kay Solomon. Because God values each one of us. God values you. He is precious. No? Sa Kanya, you are the apple of His eye. Lahat kayo tinubos niya no, sa pamagitan ng dugo ng Kanyang anak. Dun sa cross of Calvary. That's why He really values you. And He called us, no, each one of us, by our name. That's why yung pangalan po natin, ibigyan pangalagaan ng Panginoon. Kaya sa Kanya to, yung slander ay kasuklam-suklam at kadiri sa harapan po ng Panginoon. So bakit po? Let's read po yung another verse po dyan. In Proverbs 22:1, a good
great name is to be chosen rather than great riches, and favor is better than silver or gold. Totoo. Pag sinabi mong Montero, naku, yung mga Montero, ganito, brand niyan, may brand na kaagad, di ba? No? Pag sinabi mong Verdiflor, yun, Montero, parang may-ari ng sasakyan, di ba? Verdiflor, parang may-ari ng hacienda. Sahig. Verdiflor. Verde na floor. O nga, no? Yan. So, tingnan niyo yun, God really values us. That's why ayaw niya na masisiraan, madudumisan yung ating pong mga pangalan. Tandaan nyo, di ba, meron yung dati, hindi ko alam kung sino nagkwento sa pamilya namin. No, bakit nga ba may mga nilalagay sa lapida, di ba? So, meron yung iba, nilalagay, date of birth, tsaka death. Tapos meron silang, minsan may mga words silang binibitawan doon, yung nilalagay doon, di ba? It talks about that person. Kung sino siya. At gusto niyang, lumisan man siya sa mundong ito, maayos pa din at yung kanyang reputasyon at integridad na pangalagaan. Tama ba? Di ba napakasakit na hindi mo ginawa pero naparatangan kang gano'n? So para tayong walang justice, no? Kapag ikaw ay ni-slander. Kasi buti pa nga yung pumatay kasi specific lang yon, yung taong lang, no? Kayong dalawa lang. Pero pag slander, ang daming accomplice. At hindi lang yun. Minsan, libo-libo na nakarating. Mas mabilis pa sa Facebook. Bakit kaya? Pag balitang pangit against a person, ang bilis. Tingnan nyo celebrity, no? Kaya yung iba, no, mabilis silang ma-discourage because of that. The mga bashers, mga comment, no, na negative comments, di ba? Nakaka-hurt. Masakit sa puso kasi hindi naman talaga natin alam yung tunay na pangyayari at tunay na buhay ng taong yun. In Ecclesiastes 7:1, a good name is better than precious ointment, and the day of death than the day of birth. Totoo yun. Pwede kasing nabuhay ka, no, sa unang years ng buhay mo, maaring pangit, no, yung karanasan mo. Pero at the time of your death, paano kung nakakilala ka sa Panginoon? Siyempre, di ba, ang ganda ng iyong eulogy at patribute sa'yo pag wala ka na dito. Di ba? So, yun eh. Napaka-value at mahal kasi tayo ng Panginoon, and He doesn't want any one of us to be hurt dahil anak niya tayo. Di ba, ang anak mo ayaw mong masasaktan, di ba? Kung pwede nga lang, pag may sakit sila, Lord, sa akin na lang yung sakit. Kasi nakakaawang tignan pag may sakit yung bata. Ganon din ang ating Panginoon. So that's why He really valued the person. Not only the name, but the person itself. So let's read po sa since a good name in a person's good reputation is such valuable thing po that can be ruined through slanderous po lips, God considers it evil and He hates slander. So let's read po James 3:15-16. Yung practice of slander po ay basahin po natin dito. In verse 15, such wisdom does not come down from saan daw? From heaven. Hindi galing sa heaven, hindi galing sa Diyos. Ito ay earthly. So dito yan, no? Unspiritual, demonic. Nakakatakot nung sabi ko, ito ay hindi alam ng mga gumagawa na demonic practices to, no? For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and evil practice. Ano niyo po ba? Bakit gusto ng demonyo na maraming nag-slander sa loob ng church? Kasi, no, magkakaroon ng disorder. Magkakaroon ng discord.
magkakaroon ng division inside the church. That's why gumagapang siya sa buhay ng mga tao na lalo na, may malis. Yung sinabi niya, may malis. May entry point na ako. Galit siya. Pwede na akong pumasok sa kanya. Naiinggit. Selos. Kasi parang pinapabura niya ata ni pastor yung isa kaysa sa kanya. Ganun, di ba? Yung leader na to, para lagi na lang siya yung umaangat. Bakit siya binibless ng Lord? Ba't kaya ako hindi? Marami tumatakbo sa puso, isipan ng isang Kristiyano. Kaya yung practices na to, hindi nawawala sa kanya. At hanggat hindi mo yan nare-release sa Panginoon, patuloy at paulit-ulit ka lang niya. He will make you an instrument, At ikaw yung kakalat, noon sa loob ng church. At alam niyo po ba, yung slander, dahil siya ay unspiritual and demonic, sabi ko nga kanina, mas mabilis pa siyang kumalat sa virus. At ang nagiging inaapektuhan niya at puso, isipan at kaluluwa ng tao. So how God considers slander? Una, sabi niya, He hates it. Because it doesn't come from Him. Hindi siya yung author nito. Hindi siya yung source nito. Sino? The father of lies. Sino ba yung father of lies? Satan himself. So ito po ay, he considered it as earthly. Hindi naman talaga nagmula sa Panginoon. Remember, si Eva at saka yung serpent, nung nag-uusap sila, alam nyo ba, na may dagdag dun si Eva? Napansin nyo ba yun? Sa sinabi niya. Sabi ng Panginoon, wag mo tong, wag nyo gagalawin itong tree of life. Pero yung silang dalawa nung nag-uusap, ang dami ng dagdag, di ba? Anong dagdag doon? You will become, wala namang sinabi si God that you will become like God. Wala naman, hindi na nasusulat o hindi naman niya sinabi, pero ang dami ng sinabi ng serpent sa kanya at naniwala siya kaagad doon sa deception nung serpent, di ba? Si Eva. Kaya tayo nagkasala, pati tayo, di ba? So, God hates it. He opposes it strongly. Ganun na lang ang galit at inis at puot ng Panginoon dito sa mga nagpa-practice nito. Because it is, flesh, gawa ng flesh. Ito ay karnal. A spiritual Christian, hindi mo siya makikitaan ito. It is also a pagan practice. Hindi ito practice ng mga Kristiyano. It shouldn't be and shouldn't be part of each life. Hindi dapat kasama yan sa loob ng tahanan mo. Hindi yan dapat kasama sa loob ng eskwelahan mo, sa opisina mo, at sa buhay mo mismo. Even dun sa social media, when we post something, whatever social media app that you have, it should be clean. It should be clean. Wala kang, one of the things na nakikita ko rin to, especially for employees, yung pag nagalit sila sa boss, nakapost. Nalaman na lahat ng office mates, o lahat ng buo, company-wide alam na, galit sa manager niya, galit sa supervisor niya. So, hindi natin alam, yung galit natin toward the person, it brings, na slander din natin yung person. Kasi wala man lang siya doon para ipagtanggol niya yung sarili niya. Diba? Wala yung person na pinag-uusapan para ipagtanggol yung sarili niya. Iba kasi yung nagkikwentuhan kayo na yung pinag-uusapan nyo, kayo-kayo lang. Pero yung tao, para ipagtanggol ang sarili niya, wala. So, most of the time, kami ni Pastor, pag may mga ganyan, though we discern, we don't go into that conclusion already. So, we wait and we ask God for evidence, for proof.
na nagmumula din sa Panginoon. So, hindi kami kahit nakikita namin, ganyan, nakikita namin. Pero hanggat hindi nyo napapatunayan, sige, you go on. Because we do not see naman your intention, your motive. And we do not know the whole story. So when the time comes that it should be revealed, that's the time that we need to make action inside the church. Doon lang kami nag-a-action. Pero hanggat sinabi lang, pero wala kaming cool lang kami. Parang wala lang nangyari. Parang ganun siya. Kasi of course, we want to makita din yung side of the other person. But more often than not, sabihin ko rin sa inyo, evidence comes one by one. People witnessing one by one. People are revealing it one by one. It doesn't come from us. It comes from those people who witness it and who have those evidences. So, mahirap, pero kailangan rin silang patawarin, no? So, God places a high priority upon unity among the church. Mga kapatid, ang ibig ng Panginoon sa sambahan, whatever church that is, unity, may love, merong peace doon. No? It is always in order and under the control of God. Siya yung sovereign doon. At hindi tayo. Hindi sovereign yung mga feelings po natin. Ang sovereign doon at ang nagmamatter ay ang kalooban, will, plano, at standard ng Panginoon. So any movement to divide a local church by slanderous accusations and speech is simply devilish. Act of those who are not with God, pero sa enemy ng God. No? It is a practice of a heart that is either wayward or completely unconverted. Dalawa lang yun eh. Maaring napalayo ka na sa Panginoon, hindi mo na alam kung anong tama at mali, maaring nabubulagan ka na, no, in your Christian walk, dahil wala ka ng constant communication sa Panginoon, o maaring hindi ka talaga Kristiyano. Yun lang yun. So sabi nga dun sa Ephesians 4:3, no, the church however is called to maintain, mga kapatid, maintain, diligently keep the unity of the Spirit of God in the band of peace for the glory of God. Maintain, keep. Maintain and keep, no, diligently keep. Yung unity of the Spirit of God in the band of peace, no, sama-sama tayo, no, pinagtibay tayo ng kapayapaan na nagmumula sa Panginoon para sa grasya, sa glory, sa na mabless natin ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Kaya wala po talaga tayong karapatan na gawin ang mga bagay na to, no? It's not yung envy, yung selfish ambition po natin, tanggalin po natin yan. Let's humble ourselves before the Lord. Let's submit and surrender it to the Lord. No, submit our lives and surrender all those mistakes para mabago tayo ng Panginoon. So rather than stealing, alam niyo po ba na yung slander is also stealing? We are stealing the life, the good life of a person. Kasi, no, wala naman dapat siyang iisipin kung matitino yung mga kasama niya at walang sasabihin sa kanya na masarap ang tulog. Hindi dapat siya nasaktan. Hindi dapat siya nag-iisip kung sino pang nakaalam. Pero ang dami, no? So, stealing a person's reputation, and that's why, yun nga po tayo sa church, that's why we really need to guard each other. Kapatid, pag may pumasok sa church, pag may nagkwento sa'yo, oops, and the end. The story ends there. Sa'yo na lang yan. Ayoko nang makisawsaw dyan. At ayoko nang maging parte niyan. Bahala na kayo dyan. So I give it
I give you to the Lord. If not, no, kung hindi ka makikinig sa Panginoon, I give you to the enemy. So rather than sharing and receiving slanderous talk about others, we should reject. Reject, no? Reject it. Kung kailangan mo, kung kaya mo, i-correct yung person, no? Slandering others in a nice way, in a good way, in a godly way. So a loose tongue is deadly weapon. One, no, that Satan rejoices in using. Gustong-gusto niya yung mga dila po natin gamitin, no, ni Satan para makapanira ng ibang tao, para makapanakit ng ibang tao, and even to the point of putting that person to death. Alam niyo po ba yun? Alam niyo po ba bakit may mga taong nagsisuicide? It's because of someone. No? Dila lang yun. Hindi nga knife yan eh. Mas matalas pa sa knife. Granada. Ano ba to? Kanyon? O ano? Meron pa bang kanyon? Atomic bomb, nuclear bomb. Yung ati pong mga dila. Nakakamatay ng tao. So let's read po another verse po. In James 4:11 to 12, don't speak evil against each other, dear brothers and sisters. If you criticize and judge each other, then you are criticizing and judging God's law. But your job is to obey the law, not to judge whether it applies to you. In verse 12, God alone who gave the law is the judge. No? He alone has the power to save or to destroy. So what right do you have to judge your neighbor? Meron ba tayong rights para mag-judge? So si James po, nandiyan, nakalista po dyan, James commanded his readers, tayo po, no, na nagbabasa ng salita ng Panginoon, that we need to be doers of the word. If you will go to yung pong, mas nauna pang mga chapter niya, no, be doers of the word, no, ng salita ng Panginoon, because Christian should be characterized by growing obedience. Patuloy na nagpapakorek, sumusunod, nagfa-follow, nagsiserve, nagwo-worship, nag-glorify sa ating Panginoong Jesus. So we should stop talking trash to one another. That is trash. No? Pwede ba? Pag may nagsalita sa'yo, ito trash kan. Pakisunog na rin para wala na, hindi na kumalat. No, alam nyo na. Okay, that is trash. So, give him a trash bin, a trash bag, pakitapon. Para siya rin, makorek din siya. No, kapatid? So, he wants us against judging others. Kasi ang job po talaga natin, ano nakalagay dyan? Your job is to obey. Yun lang. May pinagawa pa bang iba sa atin ng Panginoon? May sinabi ba siyang magkwentuhan kayo against other person? Wala. Ang sabi niya lang, mag-obey sa Kanya, mag-obey sa Kanyang salita, mag-obey sa Kanyang command, mag-obey sa Kanyang mga batas, no? Sa Kanyang mga laws. So number 2 po, what does it mean to not speak evil against one another? No? Because sabi diyan, Christians must not speak about Christians in ways that are evil. Kapatid mo yung katabi mo. Tandaan mo, kapatid mo yan. So kung kapatid mo, pinoprotektahan mo. Uy, pinoprotektahan mo ba yan? Tinginan nga kayo. Tingnan mo nga sa mata. Pag hindi yan makatingin, ako, may something. Yan. Tingnan mo yan. Kaya mo bang ipanalangin yung katabi mo? Open ba sa heart mo para ipanalangin siya at sabihin mo sa Panginoon, i-bless mo tong kapatid ko sa Panginoon. Sana hindi niya ma-experience to. Itong pinag-uusapan natin ngayon. Sana hindi rin siya maging ganito. Lahat tayo hindi maging ganito. At kung meron lang tayong nagawa in the past, then let's ask for forgiveness from God, no? Alam niyo po, yung pong pag-slander,
ang hindi naman po talaga nakakatulog. Nakakatulog ba? Sino ditong nakwentuhan na ng masama? Nakatulog kayo na maayos? Sa umpisa parang hindi, di ba? Sa umpisa parang mag-iisip ka lang. Pero sunod na araw, no effect. Tulog na, sarap na uli ng tulog. Balik uli sa dati, no? Para ka lang dati ano nangyari? Parang ganun lang, nag-question ka lang. Pero sa totoo lang, hindi, alam mo nyo, it was charged against the slanderer, the one who commits it. Sila yung sinusundan-sundan. Sila yung hindi makakain, makatulog, natatakot sila i-confront ka, natatakot silang makita ka. May burden of proof, no? So, it carries yung negative po. Makikita mo yan dun sa nag-slander. It carries negative speech from them. It's negative words from them. Instead of encouraging words para magpatuloy sa Panginoon. So because they intend to do harm to someone, and it involves lying and always involves malice. So, sabi nga nung isa pong pastor po, sabi niya, it refers to mindless, hindi pinag-isipan, thoughtless, no? No, wala man lang wisdom, no? Careless, critical, derogatory, untrue speech directed at others. Yun po yung ginagawa kasi merong mali siya, no? Parang oops, merong tinatago, no? May tinatago doon. So we should speak in godly ways. Godly ways po. Christians na, sabi ko kanina, must not speak about Christians that are evil, but at the same time, we must speak whenever we find evil within the church. Ito naman po yung pagkakamali natin ng mga Kristiyano. Kapag mali sila, bakit tayo natatakot mag-rebuke, mag-correct? And most of the time, we are very silent. That's why tayo rin po ang nagdadala sa kanila doon sa kasalanan at doon sa destruction. Because we keep silent. Instead of right there and then, sasabihin mo na kagad, kapatid, mali sinasabi mo. Hindi yan ang sinasabi na salita ng Panginoon. Mahalin mo kapatid mo sa Panginoon. You shouldn't be doing that. Don't argue about anything, no? Kundi anong sinasabi ng salita ng Panginoon. Yun yung pwede mong i-akusa doon sa tao. O hindi mo man siyang i-akusa, kundi yun yung pang-correct mo doon sa tao. Ha? Kaya nga dapat talaga alam natin ang salita ng Panginoon. Number 3, to fulfill the heart of the law by loving God first and loving others. Nakalimutan nyo na ba? Nakalimutan nyo na ba? Yung pinaka-mission vision natin is to love God first in our lives. Pag mahal natin ang Panginoon, hindi natin sasaktan yung kapwa natin. Dahil nga nagmamahal tayo sa Panginoon. So, James speaks about the importance of having a right relationship with the Lord and with one another. Sige nga uli, kamayan mo nga yung katabi mo kung hindi kayo yun. Okay ba? Wala kayong sigalot sa isa't isa? Ha? Mamaya may nag-iya ka na dito. Sorry po, sorry. So, if we have a right relationship with God, we will be humble and compassionate toward other people. Alam niyo po, marami nang nangyari din. Nasabi ko na ito nung nakaraang preaching, na pinatawad na namin sila. So, hayaan natin sila kung saan man sila naroroon. Ano? Pinatawad na natin at sana nga lahat tayo patuloy na mabago ng Panginoon. So James commands us to stop speaking against one another. The cause of a critical heart is pride, because there is a pride, no? Ayaw magpakumbaba. So we think of ourselves as better than others. So kasi nga alam po natin na ang slander at siyang gossip po, magpinsan po yan eh.
Magpinsan yan, si slander tsaka si gossip, no? Sila po ay destructive. They can destroy you and they can hinder you, no, from doing the work of God. Para mag-advance yung kingdom ng Panginoon dito sa lupa. Alam niyo po ba yon? Sila yung nagpapabagal at nagpapatagal. Bakit hindi tayo makausad-usad kapag maraming slanderers inside the church? But we need, ang sabi ng Panginoon, we need to walk in love. Kapatid, mahal mo ba katabi mo? No? You love them with the love of the Lord. No? Number 4, do not play God. Bakit ba naman kasi do not place yourself above God, for it leads to everlasting destruction. No, Christians must humble themselves before God and must not continue in sin to slander. So sinasabi po ni James po na they possess the wisdom, no? Ano ba sabi niya? James was referring to readers who felt they possess the wisdom and authority to decide on a fellow Christian's guilt. Para silang Diyos. Para silang Diyos and they act like God. To decide on fellow Christians' guilt and ultimately how they deserve to be treated in light of it. We judge other people. Hindi ikaw ang judge. Sabi doon, no? He alone has the power to save or destroy. God alone who gave the law is the judge. He is the judge. Wala nang iba. So judging others without love is showing that we are not walking by the law of love. Pagka ginagawa po natin to. So James calls us to evaluate ourselves before thinking we can correct someone else. Kaya tignan muna natin, ako ba na nagko-correct, hindi ko rin ba ito nakocommit? Baka ganun din ako. So bago mo tignan yung puwing ba tawag doon sa ibang dumi sa ibang tao, tignan muna kung meron ka una dumi din, no? So we are called to interact with others as God does Himself with us in love, in unity, with peace, no? There is only one lawgiver and judge, and it is only God. And we are not God. Tandaan nyo yan, you are not God. Kung minsan kasi gusto nating maging attorney ng lahat eh. Gusto nating ipagtanggol ang kalayaan. Gusto natin ipagtanggol ang naaapi. Shider. So we don't know people's motives. No, we should not assume. Uy, huwag tayo mag-assume. We do not assume, but love is an action that desires the best for others. Pagka may pagmamahal, lagi mong tinitignan yung kabutihan at yung mabibigay nating best para sa iba. There are consequences if they continue in sin, no? So minsan nagiging hostile. Alam niyo po ba, minsan yung mga gumagawa ng slander, they feel na hostile yung church sa kanila. Yung church patuloy yung may kasalanan, pero sila talaga yung may pagkakasala sa church, no, sa mga tao inside the church. Or it brings inconvenience and discomfort at church. Yun yung mafe-feel na siya, parang hindi siya mapakali kasi parang one day it will be revealed. Parang ganun siya. Parang siyang ganun. So, the consequences were everlasting destruction. Grabe. So, anong sabi dyan? Because He alone has the power to save or to destroy. So, there is a consequence. And it can lead to destruction, mga kapatid. At pag-usapan natin after this. Kapag hindi hinihingi ng tawad sa Lord at sa mga taong napagkasalaan, mananatili yan doon sa puso't isipan mo at gumagapang sa pagkataon mo.
No, hindi magpa-flourish yung paglakad mo sa Panginoon, hindi ka nag-grow bilang Kristiyano. At maari ka pang makapagdala ng kapahamakan sa iba din dahil ikaw, para kang ay living virus, active walking virus. And you can be contagious to others. Yun. Kasi dala-dala mo at kapartner mo nga si kasalanan at si demonyo. So what are the consequences of sin? This is the last one. Una po, tragic consequences. There are separation. Separation, mangyayari yan at mangyayari. Divorce, annulment, pagkawala ng resources, ng job, ng business, depression, kasi karga-karga mo Lalo na kunwari yung loss of job, business, or your resources. Kasi di ka makatulog. Ang dami mong nagawa maari. Broken relationship and suicide. Sana hindi na humantong doon. And there are spiritual damages. They may fall away from faith kung hindi sila makarecover agad. Kasi manlalamig sila sa Panginoon. And at masakit pa doon yung nag-slander, they keep others from coming to Christ. Dala nga nila, akala nila, bit-bit nila, at sinisave nila yung tao because they play God. Diba? They act like God daw. Sabi nilang ganon. At sila yung magtatanggol sa mga taong yun, against the other evil one. Evil one daw yung kwento nilang tao So, ang nangyayari doon, hindi ganun. So, ang nangyayari, lalo nilang nilalayo sa Panginoon instead of bringing them back to the Lord. Alam natin yan at nakita natin yan with our own eyes. Diba? Maraming napariwarang kaluluwa. So, there are division and discord in the body of Christ. Nakita din natin yan in many churches. In Proverbs 16:28, a perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends. Yun yung mga supporting verses dyan. In Proverbs 26:22, the words of gossip are like choice morsels. They go down to the inmost parts. Totoo yun, hanggang kaloob-looban mo, kaya hindi ka makatulog. Kaya maraming pangit na mangyayari sa buhay mo. Proverbs 6:19, a false witness who pours out lies, a person who sows discord in a family. That's why even in the family, inside the family, there is a discord, not only in the church. Kahit sa mga friends. Psalm 101:5, I will not tolerate people who slander their neighbors. I will not endure conceit and pride. Kaya nga, maraming consequence talaga pag ginawa mo to. In 1 Timothy 3:11, ito naman po sa mga kababaihan, mga leaders at mga asawa ng pastor at mga leader na babae sa church. In the same way, the women are to be worthy of respect, not malicious talkers, but temperate and trustworthy in everything. Whether lalaki o babae pa, dapat trustworthy tayo. At meron tayong control sa ating pong mga sarili. So ano nga ba ang pwede nating gawin? Kung tayo ay nakasakit sa iba, kung tayo ay nag-slander sa iba, of course, we need to confess our sins to the Lord and receive His forgiveness. May kasamang repentance, pagbabago ng buhay. So ask the Lord to help you to stop gossiping and doing the slander, yung slandering, and apply the blood of Jesus to free you from spirit of slander. Kapatid, kapag meron kang spirito na ganito, demonic forces are inside of you. Maaring hindi lang siya isa. Pwedeng lipon-lipon. At tawag ba yun? Legion. Ganun siya. Kasi hindi yan. Talagang kailangan mo talaga yan. Ilapit sa Panginoon at magpaturo ka sa Panginoon. Magpalinis ka sa Panginoon. At hindi mo na siya ulitin.
sa buhay mo. If you have done a lot of damage with your sins, yung nga ng slander, true repentance will lead you to publicly correct. Mga kapatid, ito yung mahirap. Paano mo tipon-tipunin ang mga taong napagkwentuhan na ng maling balita, ng paninirang puri sa iyong kapwa, doon sa nagawan mo ng kasalanan? Maari mo bang hanapin? Kasi yung pinagkwentuhan mo, pinagkwento rin dun sa iba, so nagsanga-sanga na. So hanapin mo lahat yon, no? Or publicly, no? Correct the damage you have done. Don't think you can just tell God you're sorry and move on. Hindi siya ganun. Kailangan mong bumalik isa-isa sa kanila. Kaya nga, ngayon pa lang, huwag mo nang gawin. Kasi mahirap. Hindi mo alam, nalista mo ba kung kanino mo lahat na kwento? Meron ka mang diary, journal, ng lahat na pagkwentuhan mo. And of course, let's submit our lives to God daily. Pwede po tayong manalangin tayo. So beautiful, the bright blue sky, the flowers bloom, your fingerprints on all creation, so marvelous and true. You're faithful and compassionate, slow to anger, rich in love. You paid the price so I can stand to worship you alone. I want to hear your voice again, gently calling out my name, like the rainbow that comes after rain, shows the covenant you've made. Jesus, my all, my Lord and King, I give my life, my everything. You're the treasure that my heart will seek. You're the reason that I live. Jesus, my all, my all. Everything beautiful in His timing. You're the one who makes my life complete. Let me be an offering. Make all things so beautiful, the bright blue sky, the flowers bloom, your face.